What's up guys? Danshu Vinci here for today's vlog. Bibigyan ko lang kayo ng mga nagustuhan ko sa MT-15 at the same time yung mga possible nyo ma-expect with this bike. Actually, kung matagal na kayo sa channel ko, lagi akong gumagawa ng ganitong klaseng content kada may mga bago akong motorcycle na nagagamit. Ang purpose kasi is para magkaroon kayo ng idea at ano yung mga possible nyo ma-expect sa ganitong klaseng motorcycle. Like for example, yung mga nagustuhan ko, tsaka yung mga hindi naman totally ayaw, pero need for improvement. Ganun pa man, isa-isay natin yung mga nagustuhan ko with this bike. At the same time, yung mga possible nyo ma-expect with this Yamaha MT-15. Hindi ito chronological order. Doesn't mean na porket sinabi ko is ito yung una, yun na yung pinaka-the best. Number 1 is yung kanyang handling. Gusto ko yung handling ng MT-15 kasi napaka-comfortable, napaka-relax. Pagdating naman sa kurbadahan, sobrang solid. Ang ganda ng feedback na binibigay sa akin. And syempre, sa city riding, napakadali niyang dalhin kasi yung upright riding posture niya, yung handlebar niya na mataas, madali siyang i-steer compare sa ibang motorcycle. Sample na lang natin mga sports bike na malaki ang kanyang turning radius, whereas dito, since ito ay street bike, madali lang siyang i-filter. Number 2, yung kanyang suspension. Ang bike na to is merong upside down forks na hindi ko lang kung ilang millimeter pero parang nasa 37 yata. And sa likod naman is monoshock. Isang suspension ng Yamaha M15 sa nagustuhan ko, especially during long ride. Pero hindi siya perfect. May mga times din kasi na natatagtagad ako sa kanya. May mga times na nalalambutan. Siguro depende na lang din talaga sa kalsada. Pero ang nagustuhan ko kasi sa kanya, kapag napapadaan ako sa mga maliliit na lubak, halos hindi ko ramdam compare sa ibang motorcycle na nagagamit ko. Na parang konting daan lang sa mga malulubak na kalsada, naramdam agad yung tag ng kalsada. Compare dito na parang wala lang. Pero syempre, kapag dumaan ka na talaga sa mga malalalim na lubak, doon na talaga. Mararamdaman mo yung tagtag ng kalsada. Number 3, ito, subjective to. Pero gusto ko yung kanyang forma. Napaka-unique kasi ng itsura na itong Yamaha MT-15. Category na naked bike, na 150cc naked bike. Parang siya lang talaga yung may pagka-unique na itsura. Compare na natin siya kay Suzuki GSX-S and KTM Duke 200. Si KTM Duke 200, meron din siyang kanyang character na yung trellis frame niya tsaka yung kanyang kulay, itutusin. Si GSX-S naman, yung kanyang headlight. Pero eto kasing si MT-15, from headlight to body to rear section ng motor na to, napaka-unique talaga na itsura niya. Kaya para sa akin, once na nakita ka talaga ng MT-15, parang kakaroon ka na agad ng idea. Like for example, malayo pa lang, nakita mo na siya sa side mirror or nakita mo na siya, parang masabi mo na, ay, MT-15 to. Yung style niya, yung design niya is sobrang unique talaga. Kaya nagustuhan ko yung character na yon sa Yamaha MT-15. Number 4 na nagustuhan ko sa Yamaha MT-15 is yung kanyang specifications. This bike has 155cc, single overhead cam, 4 valves, upside down forks, liquid cooled, VVA, and slipper clutch. Sa 150cc category, specifically naked bike, si Yamaha MT-15 lang ang merong slipper clutch and VVA. Even though na single overhead cam lang siya, functional naman kasi meron siyang VVA. Malakas din naman humata, tipid sa gas, at the same time, maganda yung performance na binibigay ng makina. Dagdag pa dyan, yung kanyang overall specification. Advanced features ng bike na to. Like, meron siyang upside down forks na 150cc naked bike. Siya lang ang meron. Banana type na swing arm. Siya, malaking advantage din kasi ang banana type na swing arm. Syempre, yung kanyang chassis na perimeter frame. Mas maganda kasi yung build ng mga ganitong klaseng chassis compare sa ibang chassis. Dagdag ko na din sa kanyang overall specs yung kanyang lightweight. Mukha siyang malaki, mukha siyang mabigat, pero kapag dinala mo na siya, sobrang gaan niya lang dalhin. Kaya overall, gustong-gusto ko yung specs and technology nitong Yamaha MT-15. Last but not the least, yung kanyang fuel efficiency. Isa tong Yamaha MT-15 sa matipid na nagamit kong motorcycle. Para naglalaro siya sa 40 km per liter. Malaking advantage kasi during long ride, since malaki ang kanyang tangke, tuloy-tuloy lang yung biyahe ko. Hindi na ako masyado nagpapagas kung tutusin. Specifically, nung nag-Bicol ride ako, parang isang full tank lang. Nakarating na ako ng Bicol. When it comes to kanyang fuel efficiency, gustong-gusto ko yun. Tutusin, wala naman talagang perfectong motor. Kaya ito yung mga possible nyong ma-experience or kailangan nyong ma-expect with this motorcycle. Sige, sabihin na rin natin na parang ito yung mga hindi ko nagustuhan with this bike. Unang-una dyan, yung kanyang name na MT. Kasi hindi naman talaga siya totally master of torque. Ang totoo niyan, master of talsek. De, joke lang. Pero yun nga, sobrang matalsek ng motor na to, guys. Etong rear section ng bike, mapadaan ka lang sa parang basang kalsada, sobrang aabot na yung talsik ng tubig sa may OBR. Minsan pa nga, na may top box ako dito, tumuulan ng malakas. Habang papatingin ako sa side mirror, yung talsik ng tubig hanggang dito sa taas, hanggang sa akin.
nakaka-feel ako na parang nababasa na rin ako. Kaya when it comes sa kanyang talsik, napaka matalsik tong motor na to. Isa pa dyan yung etong front section. Napapansin ko yung talsik na tubig hanggang tuhod ko. Kaya tinaguruan nila tong Master of Talsik. Ang nakikita ang solusyon doon is maglagay ng or rear mud guard para kahit papano malesen yung mataas na talsik. Sa harapan, wala akong alam kung anong pwedeng solusyon dyan. Pero yan yung expect nyo kapag napapadaan kayo sa basang kalsada. Eto, nitpicks lang naman to. And I think normal na to sa R15, Sniper 150, and Yamaha MT-15 na yung kanyang clutch damper sobrang ingay. Pakinggan nyo. Parang may tok sound. Ang reason niyan is yung kanyang clutch damper. Ganyan lahat ng Yamaha 150cc. R15, Sniper 155, XSR, MT-15. Kaya baka maggulat kayo bakit parang ang ingay ng makina niya. Pero normal yan guys, kasi pag throttle ko, sumasabay lang din yung tunog. Pero kapag yung tunog is parang habang tinothrottle mo is parang may tumusuntok na sa makina, magtaka ka na kasi hindi na clutch damper yan. Eto, tatakpan natin yung muffler para mas pakinggan nyo maigi. Tok, diba? Yan, expect nyo yan kapag bumili kayo ng Yamaha MT-15. Yan yung possible nyong marinig sa makina niya. Dagdag ko na rin pala guys, na possible nyo ma-expect with this bike is yung kanyang seat height na meron siyang 810mm. In my opinion, hindi siya friendly yung seat height na yon sa mga short riders. Kapag below 5'5 ka, possible sobrang tingkayad mo dito. Ako nga 5'7", pero tingkayad pa rin ako. Kaya kung balak mong bumili ng ganitong klaseng motorcycle, expect mo na may kataasan yung kanyang seat height. Overall, yun lang naman yung nakikita kong parang possible nyo ma-expect with this Yamaha MT-15. Especially yung, yun nga, yung talsik ng motor, tapos yung ingay ng makina. Pero overall, in terms of long ride, cornering, street riding, sobrang solid ng bike na to. Napakadaling dalhin, malakas, matipid, comfortable, and syempre, unique ang kanyang itsura. Kaya ako, isa sa mga solid bike na nagamit ko, Yamaha MT-15. So yun guys, I hope nagkaroon kayo ng idea in regards sa aking mga nagustuhan, at the same time mga possible nyo ma-expect with this motorcycle. Sana natulungan ko kayo mag-decide sa pagbili ng Yamaha MT-15. Ganun pa man, dito ko na tatapusin ang vlog na to. Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. You all know the drill. Ride safe. Peace out.